Hello everyone! Welcome back to our channel, Craving and Destination by Madam OVR. In this video, susubok tayo ng iba't ibang ramen from cheapest to expensive dito sa Tagaytay City. Kaya tara, samahan niyo ako! Sakay nga ng helicopter, mabilis na kami nakarating sa Tagaytay City. At ito nga ang favorite go-to places ng mga taga Manila. Bukod nga sa mga pasyalan dito at malamig na klima, talaga namang dinarayo ang mga pagkain dito. At simulan na nga natin sa pagdayo sa mga ramen houses dito sa Tagaytay. Let's start with most affordable ramen house dito sa Tagaytay. At nandito na nga tayo sa Taco Ramen, ang first destination natin para sa food crawl ng ramen dito sa Tagaytay City. Located nga lang ito dito sa Magallanes Square sa Tagaytay City. At ang food nila dito is as low as 80 pesos, makaka-order na kayo. At susubukan natin ngayon ang ramen nila, kaya tara, samahan niyo ako. Taco Ramen serves different Japanese food from bento box, takoyaki, and ramen. They also have branches in Imus, Cavite, and based on food delivery app, 5-star ang rating nga ng restaurant na ito. Very affordable nga ang menu nila, authentic at ingredients, and ways how to prepare their Japanese foods. And for most affordable ramen house, this is my choice. At naka-order na nga tayo ng ating first ramen for this video dito sa Taco Ramen Restaurant. And Taco Ramen, takoyaki, and the ramen. So yeah, this is the first ramen of the video, which means this is the cheapest one that we are going to try. This is only for 199 pesos. And ito yung best seller nila dito. Ito yung tonkatsu ramen nila, which is pork-based broth na ramen. And hindi na kayo lugi sa 199 kasi tingnan nyo, ang laki ng meat niya. Ang laki ng meat. Meron siyang, hindi siya instant noodles, so noodles talaga siya. Ramen noodles talaga siya. Yung egg niya is dalawa, nori. Yan, nori. At tingnan nyo kung gano'ng kalaki yung pork. Oh. Diba? Okay, so hinalukat na natin yung ramen. Pero una natin titikman is yung isa sa mga bestseller nila dito at pinupuntahan ng takoyaki. Okay. So takoyaki muna tayo. Move muna natin si ramen. Okay. Palahipan na rin natin. Okay, so let's give it a shot. Masabog yung flavors sa bibig ko. Wait, ang sarap. Bihira lang yung takoyaki shop na nagugustuhan ko at isa to sa mga nagustuhan ko. Ang sarap ng sauce niya. At ang dami niyang laman, sumasabog yung flavor niya. Hindi ko alam kung may cheese siya sa loob. Pero, ang laki nung octobits. Para na siyang yung baby octopus. Ang laki. At nabuksan natin yung loob ng takoyaki kung ano-ano yung mga flavors na natitikman ko. Open natin. See, ang laki nung octobits niya. Meron siyang gulay. Yeah, may gulay siya. Octobits. I think yung flavor na talagang nagbe-blend is yung sauce niya because the rest of the octobits is yan. Laki niya talaga. Kainin natin itong binuksan ko. Kasi ang sarap niya talaga. Lagyan natin ng maraming sauce. Nagbe-blend yung sauce niya, kaya lagyan natin. Perfect talaga yung sauce mo. Alam mo, nagpapasarap sa kanya yung sauce. Hindi pa ka nakatikim ng ibang sauce sa ibang takoyaki house. Dito ko lang natikman yung gantong sauce. The usual is mayonnaise lang and something cheesy. Pero ito hindi siya maangkong, pero ang sarap ng takoyaki. Proof ka rito. And let's go to ramen. Tikman natin yung sabaw. Ang sarap ng base broth niya. Lasang-lasang pork. And siya ang sarap. Ang sarap nung ano niya, nung pork base niya. Nori, noodles, and broth. Yung nori nila tunay. Hindi siya yung nori sheets na nabibili lang natin sa grocery. Tunay na nori talaga siya. Noodles is legit ramen noodles din.
Tikman naman natin ngayon tong laman nila. Yung kaninang binublow torch nila doon sa kitchen. Ang lambot niya. Ang lasa ng pagka-toast niya, malalasahan mo din siya pero hindi masyado. Pero blended pa rin siya. Kaya perfect. Perfect siya. For only 199 pesos, authentic lahat ng ingredients. Masarap yung food niya. And sulit yung 199 niya. Kaya ako sa inyo, punta na rin kayo dito sa Taco Ramen. And proceed tayo sa next destination natin. For our mid-range price ramen, pupunta tayo sa branch ng isang kilalang Japanese restaurant dito sa Tagaytay. At yan nga ang Ramenagi Universal Noodle Creator na tunay ngang kilala sa kanilang ramen. At nandito na nga tayo sa second location natin kung saan titikman natin ang mid-range ramen natin. Dito lang yan sa Ramenagi dito sa Tagaytay City. Kaya tara, simulan na natin. Tunay ngang originated from Japan ang restaurant na to. 400 to 600 pesos nga ang order ng ramen dito. And they claim the most authentic made from Japan ramen recipe sa restaurant nila. At yan nga ang susubukan natin. At ito na nga ang mid-range ramen natin which is cost 430 pesos. So, kainin natin siya the way how they say. Meron siyang instruction kung paano natin titikman. So, first, sabi dito, tikman ng sabaw. So, tikman natin yung sabaw. Sabaw. Okay. Creamy. Creamy siya. And porky. Sobrang lasang pork. Next is noodles from the bottom daw. So, from the bottom, ramen. Okay. Medyo may kunat yung ramen niya. And the third is with their fire sauce. So, kailangan natin siyang haluin. Haluin natin. Close up. Close up, close up, close up. Tikman natin. Okay. Scallion with mushroom and pork. Ayun. Nag-kick na yung spiciness niya. Wow. Medyo ano siya sa throat pero okay. Subukan natin siya ng all mixed the ingredients. So try natin with pork, mushroom, and scallions with its noodles. Okay, wish me luck. Maanghang siya. Yung noodles niya, it's very fine lang. Then, naglalasa talaga yung scallion and yung umami and mushroom. Masarap namin siya. Pero, ano ko siguro is, mas gusto ko siya pag hindi siya maanghang. Pero okay din yung anghang niya kasi hindi siya nagtatagal sa dila. All in all, okay siya. Okay din siya. So nakikita natin yung pork niya, mas less yung fat niya. Laman na laman lahat ng pork. Ayan. And sobrang lambot. Ito kung mapapansin nyo, nagkakalas-kalas siya. Gano'n siya kalambot. So, sobrang konti lang. So, ayan, ang laki ng pork niya and less talaga yung taba. As per the mushroom, ayan, bombo yung mushroom, scallion, and yung noodles niya is authentic ramen noodles din. Let's give it a one more shot. Okay, try natin. One bite sa noodles with pork. Laki talaga ng pork niya. Asa na? Palitan natin. Hindi siya magkakasya sa bibig ko. Ang solid ng lasa niya. Sobrang lasa-lasa mo yung pork broth. And yung noodles, sobrang okay. Creamy. Thumbs up sa Nagarami. So kung gusto nyo itong subukan,
punta na rin kayo dito sa Tagaytay. Dito lang sa Nagi Ramen. Nagugugaw siya and always din siya. Madaling-madali lang siyang puntahan. So, uubusin lang namin lahat to and magpo-proceed tayo doon sa last destination natin, the most expensive ramen na susubukan natin dito sa Tagaytay City. Cafe Yama in Crosswind Tagaytay is our choice for our go-to restaurant for the expensive ramen. Unfortunately, we found out that this restaurant has been closed since October, and their ramen ranging 800 to 1,000 pesos per serving. They also serve other foods and beverages. And speaking of beverages, nagkape na nga lang kami pagkagaling namin sa Ramen Nabi, which is pag nasa Tagaytay ka, napakarami ng choices. But for me, McCafe is the best one. And that's the end of our video. Sobrang sayang kasi hindi na natin nakain yung nasa list natin for expensive ramen. Kasi since October pa pala, sarado na yung Yama Cafe sa loob ng Crosswind. But it's okay. It's fun. Masarap yung dalawang ramen na kinainan natin. And the most favorite sa lahat ng nakain natin is yung ramen sa Taco Ramen Restaurant. For 199, okay na okay yung blend. Malaki yung serving. Authentic yung ingredient. And na-enjoy ko siya. And nagustuhan ko din ng sobra yung takoyaki sa restaurant nila. And that's it. I-end na natin yung video na to. Nabusog ako, nabusog yung cameraman ko. And don't forget, this is Madam OBR for Cravings and Destinations. Like our page, subscribe our page, and hit the notification bell button para na-notify kayo sa lahat ng video natin. And that's it. Out! Bye!